Kapag ang mundo ay binabalot ng kasinungalingan at ang mga inosenteng iniaalay sa kasamaan, isang nilalang ang maglalakas loob tumutol at lumaban. Ito ang kwento ng lalaking minamaliit noon, pero ngayon nagiging pag-asa ng lahat. Ito si Ain. Tara na't simulan natin ang bagong yugto ng kanyang kwento. Nagumpisa ang eksena sa loob ng isang sauna kung saan magkasama si Ain at ang mga babae. Hindi alam ni Ain kung ano ang kanyang dapat gawin habang sinisimulan na ang proseso ng pagbabago sa spirit core ni Alice. Habang ginagawa na sana ang ritual, biglang nadulas si Alice. At sa di inaasahan nahubaran si Ain. Kitang-kita tuloy ng mga babae ang tinatago niyang alaga, dahilan para biglang himatayin si Yuri sa sobrang pagkabigla. Lipat ang eksena kina Ain at Megan. Biglang dumating si Jasper at tinanong si Ain kung may alam ba ito tungkol sa demon race. Naalala ni Ain si Baron Falco kaya't sinagot niya ng oo. May bagong misyon na ibinibigay kay Ain, ang tumulong sa lugar ng Raishek. Kaya't sinabi niya ito kay Ursula. Tinawag din niya ang iba pang babae upang tanungin kung sasama sila at pumayag naman ang mga ito. Kaya't wala nang nagawa si Ursula kundi pumayag na rin. Samantala, ipinakita ang grupo ng mga tao na naglalakad sa isang lugar. Habang nag-uusap ang mag-amang si Mia at ang kanyang ama, dumating sila sa harap ng mga dambuhalang bato. Biglang lumindol at sinabi ng mga tao na dumating na si Lord Hydra. Tinanong ni Mia ang kanyang ama kung sino si Lord Hydra at ipinaliwanag nitong isa itong dambuhalang Hydra na protektor ng kanilang lugar. Lumapit ang isang lalaki at sinabing kailangan nang ihandog ang ikaapat na alay. Ikinabigla ito ng ama ni Mia. Habang umiiyak, niyakap ng ama ang kanyang anak. Pumunta si Mia at tumakbo papunta sa dambuhalang Hydra upang ihandog ang sarili. Habang humihingi ng tulong sa God, sinabi ni Mia sa Hydra na kunin na siya at dalhin sa langit. Biglang tumakbo ang ama ni Mia para pigilan ang Hydra. Nagalit ang mga tao at sinabi ng ama ni Mia na siya na lang ang ialay kapalit ng kanyang anak. Pero sinabi ng Hydra na ang gusto niya ay isang babae, iyon ang kasunduang kanilang pinirmahan. Isang babae kada buwan o sisirain ng Hydra ang buong lugar. Nang malapit ng kainin ng Hydra si Mia, biglang dumating si Ain upang iligtas siya. Kasama si Yuri, pinagaling nila ang mga taong nalason ng Hydra. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Ain at agad inatake ang Hydra. Sa isang saglit, pinaghihiwa niya ito gamit ang kanyang malalakas na atake. Laking gulat ng mga tao sa kanyang kapangyarihan. Isang tao ang sumigaw. Siya ang Ancient Dragon Slayer. Nagpasalamat ang mga tao kay Ain. Nang hinanap niya ang pinuno ng lugar, bigla silang naging tahimik at umalis na lang bagay na ikinabigla ni Ain. Tumakbo si Mia papunta kay Ain at masayang nagpasalamat. Tinawag pa niya itong Diyos, pero agad siyang itinama ni Ain at sinabing hindi siya Diyos. Isa lamang siyang taong gustong magligtas ng kapwa. Pumunta si Ain sa mansyon upang hanapin ang tunay na pinuno. Isang lalaking nagpakilalang si Nigun ang sumalubong sa kanya. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Nigun na wala namang demon sa kanilang lugar, isang bagay na ikinagulat ni Ain. Sinabi ni Ain na tinalo na niya ang Hydra. Laking pag-aalala ni Nigun dahil ang Hydra raw ang nagbibigay ng proteksyon sa kanilang bayan. Ngunit giit ni Ain, ang kapalit nito ay buwan-buwang pag-aalay ng inosenteng buhay. Sinabi ni Nigun na ang pag-aalay ng isa ay kapalit ng kaligtasan ng marami at hindi naman habang buhay na maipagtatanggol sila ni Ain. Dahil hindi lahat ng tao roon ay kasing lakas niya, mas pinipili nila ang kasunduang kayang panindigan. Dahil sa galit, umalis si Nigun at iniwan si Ain. Habang naglalakad palayo sa mansion, napaisip si Ain kung tama ba ang ginawa niya. Sa mga sinabi ni Nigun, parang siya pa ang naging masama. Ngunit biglang hinawakan ni Yuri ang kanyang kamay at pinalakas ang kanyang loob. Sinabi nitong tama ang kanyang ginawa dahil ang buhay ng bawat isa ay mahalaga. Samantala, ipinakita si Nigun na may kausap sa isang mahiwagang salamin. Nais daw niyang palitan ng Hydra. Sumagot ang misteryosong boses. Huwag siyang mag-alala, may ipapalit sila. Ang tunay nilang problema ay si Ain. Laking pagtataka ni Nigun at sa huli sinabi niyang kailangan nilang patayin si Ain. Ipinakita ang kausap niya, isang nilalang na kamukha niya. Tinawag niya itong Shadow at ito'y nagsabi, "Ako ang papatay kay Ain." Balik kay Ain, nasa isang lugar siyang wasak at giba. Nilalayuan siya ng mga tao at di niya alam kung bakit. Ngunit hindi siya natinag. Sinimulan niyang ayusin ang lugar na labis na ikinagulat ng isang lokal. Tinanong siya ni Ain kung bakit tila wala ng pag-asa ang mga tao. Sagot ng lalaki,
dahil nawala na ang kanilang tiwala sa sino man. Ngunit ang sinabi ni Ain na, "Tutulungan ko kayo" ay pangalawang beses na raw niyang narinig. Una raw itong sinabi ng ama ni Nigun. Dati raw nung buhay pa ang ama ni Nigun, payapa at maayos ang kanilang lugar. Pero nang si Nigun na ang namuno, biglang lumitaw ang Hydra at nagsimula ang pag-aalay. Muling nabuhay ang pananampalataya ng lalaki kay Ain at taos-pusong nagpasalamat ito sa kanya. Biglang nakita ni Ain ang isang grupo ng halimaw na papalapit sa bayan. Mukhang may masama na namang plano si Nigun at target naman niya si Ain. Isang bayani laban sa mundo ng kasinungalingan. Isa lamang ang malinaw, hindi susuko si Ain sa gitna ng dilim. Abangan ang susunod na kabanata ng kwento ng isang walang silbing appraiser na ngayoy, pinakatinatakutan ng kasamaan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-comment kung gusto mo ng shoutout o may anime kang gustong ipa-recap. Hanggang sa muli, paalam mga ka-anime.